Nakabundol si Chester ng mga batang nangangaroling sa kalye. Paano kung mga anak pala niya ang mga to sa nawawala niyang asawa? Ako si Chester, CEO ng isang construction firm. Matagumpay at mayaman pero malungkot ang aking puso. Nagmahal ako ng isang mahirap na babae at pinakasalan ko siya pero bigla na nga lamang siyang naglaho. Natagpuan ko siya, makalipas ang 8 taon at may mga anak pala kaming triplets. Tunghayan niyo kung paano ko nabuo ang aking pamilya. Simulan natin ang kwento. Sa may bahay ang aming bati, Merry Christmas, nagwawalhati, ang pag-ibig ang siyang naghari. Pasimula pa lamang ng kanta ng mga bata nang ibaba ni Chester ang bintana at patigilin ang mga to. Tigilan niyo na nga yan! Baka magasgasan niyo pa ang kotse ko, doon na nga kayo! Galit na sabi nga ni Chester, sabay senyas nga sa mga bata na lumayo sila sa kotse. Bagong-bago pa naman kasi ang sports car niya at madudungis ang triplets na may dala pang mga pinitpit na lata na ginagamit nila bilang instrumento at maaari itong makagasgas sa magarang kotse. Sungit mo naman, sir. Nangangaroling lang kami para magkaroon ng konting pera eh. Inis na sabi nga ng bata nakakunot ang noon nito at masama ang tingin kay Chester. Ito kasi ang bunso at pinakapilyo sa triplets, si Jimmy. Hayaan mo na, tara na. Awat nga ng panganay sa triplets na si Johnny. Nakatingin lamang sa kanila si Jackie ang panggitna sa mga triplets. Sa pag-uusap nila hindi na nga nila napansin na green na pala ang stoplight. At dahil nagmamadali ay biglang pinaandar ni Chester ang kanyang kotse. Sa kasamaang palad na sagi niya ang mga bata. Nagsigawan ng mga to at agad na itinigil ni Chester ang kotse. Bumaba siya at tinignan ang nangyari sa mga bata. Tumalsik ang 2 bata habang ang isa ay napuruhan. Tumama ang ulo nito at nadaanan ng gulong ang paa nito. Aray ko po! Aray ko po! Nag-alala naman ang lalaki. Kukulit niyo kasi! Idinamay niyo pa ako sa kukulitan niyo! Natataranta din niyang saad. Dalhin niyo po sa ospital ang mga kapatid ko! Pasigaw nga na sabi ni Johnny. No, I will call an ambulance. Ani nga ni Chester sabay dukot ng cellphone niya. Nagpupuyos naman sa galit ang panganay sa mga triplets sa narinig. Hinampas niya ang cellphone ni Chester at nahulog yan sa sahig. Sinuntok pa nga niya sa hita ang binata. Mas importante pa po ba ang kotse kaysa sa buhay ng tao? Baka po may mangyaring masama sa mga kapatid ko kung maghihintay pa tayo ng ambulansya. Hay nakong bata ka! Saad nga ni Chester at dinampot ang cellphone na nahulog sa sahig. Galit na binuhat ni Chester ang mga bata at sinakay sa kotse niya. Naiiling siya dahil may mga sugat ang mga to at madudumihan pa nga ang kanyang kotse. Habang nagmamaneho, nangungulit pa nga si Johnny. Bilisan niyo po, nasasaktan na po sila. Saad pa nga nito. Gusto mo bang maaksidente din tayo? Ang kukulit niyo kasi dinamay niyo pa ako gabing-gabi na, bakit kasi nasa kalye pa kayo? Saad ni Chester. Nangangaroling lang nga po kami para po may pambili ng ulam namin tsaka gamot po ng nanay namin. Paliwanag naman ni Johnny. Napaka-responsable naman ng magulang niyo. Kayo pa ang inaasang maghanap buhay, kalilit niyo pa. Galit na sagot nga ni Chester. Hindi po responsable ang nanay namin, bulag lang po siya. Ang tatay po namin ang responsable. Iniwan po niya kami kaya naghihirap kami pati ang nanay namin. Puno ng pait nga at galit ang bawat salita ng bata. Ang inis na Chester ay napalitan ng awa. Ang liliit pa kasi nila para maghanap buhay at dumanas ng hirap sa kalye. Tahimik si Chester at binilisan na nga lamang niya ang pagmamaneho. Naramdaman yun ni Johnny kaya nanahimik na nga rin ito. Hawak nito ang kamay ng mga kapatid niya at pilit na pinapakalma ang mga ito. Lihim na bumilib nga si Chester sa bata dahil kahit pa pare-pareho silang bata, ay inaasikaso nito ang mga kapatid nito. Ilang sandali pa, nakarating na nga sila sa ospital at agad nga
na nilapatan ng lunas ang dalawang bata. Ang bunso na napuruhan ay dinala sa operating room para maoperahan ang paa nito. Nakaupo si Chester sa waiting area at dumating ang dalawang bata na ihinatid nga ng nurse. Sir, okay na po sila. Gasgas at galos lang po ang nangyari sa kanila pero yung bunsong kapatid po nila ang kinailangan dalhin sa operating room. Tumama po kasi ang ulo niya sa kotse niyo eh. Marahang paliwanag nga ng nurse. Okay, thank you. Dito lang tayo maghintay, miss. Paki-update na lamang ako. Seryosong ani naman ni Chester. Katatapos lamang niyang gumamit ng kanyang cellphone para i-cancel ang kanyang late dinner meeting sa kanyang mga kliyente. Nanumbalik naman ang inis ni Chester sa mga bata dahil importante ang kliyente na kanyang pupuntahan. Importante ang kliyenteng pupuntahan ko pero dahil kinailangan kong i-cancel, ang kukulit nyo kasi. Saad nga ng CEO na si Chester Espino ng isang construction firm. 29 anyos pa lamang siya at halos 6 na taon pa lamang ang kanyang kumpanya pero masasabing namamayakpag na sa industriya. Madami silang big time clients at malaki ang kinikita nito. Ganyan po ba talaga ang mayayaman? Mas importante po ang pera at kotse po kaysa buhay ng tao? Inis na sabi pa nga ni Johnny. Hindi mo naintindihan. Singhal ni Chester. Kayo po ang hindi ko maintindihan. Inis na sabi naman ni Johnny. Teka, nasan ba ang nanay niyo? Paano natin siya mapapasabihan na nandito kayo? Tatawag na lang po ako sa kaibigan ng nanay ko para masamahan niya dito. Pahiram po ng cellphone. Sumimangot nga si Chester pero iniabot naman ang cellphone niya sa bata. I-denial nga ng bata ang numero ng kapitbahay. Tsaka nagbilin na nasa Gregory General Hospital sila at naghihintay nga sa waiting area. Ibinalik ng batang cellphone at hindi na nga ito umimik. Teka nga pala, ilang taon na ba kayo? At anong mga pangalan nyo? Usisa nga ni Chester. 8 years old po kaming tatlo. Ako po si Janet, ito naman po si Jackie. Ako po ang panganay at si Jimmy po yung bunso namin. Siya po yung inooperahan. Magalang na sagot nga ni Johnny. Pare-pareho kayong 8 years old? Gulat na tanong ni Chester. Opo, triplets po kami. Kaya naman pala, magkakamukha kayo. Matahimik sila, kaya narinig ni Chester na tumunog ang tiyan nito. Ano yun? Gulat na tanong nga niya. Tiyan ko po. Nahihiyang sagot naman ng bata. Gutom ka? Ang lakas naman ng tunog ng tiyan mo, kailan ba? Huling ikaw kumain. Naiiling nga na tanong naman ni Chester. Hindi sumagot ang bata. Tumitig lamang ito kay Chester at maluha-luha ang mga mata nito. Teka lang, dito lang kayo at bibili lang ako ng pagkain. Salamat po. Mahinang sabi ni Johnny at umalis naman si Chester para bumili ng pagkain. Mabuti na nga lamang at may malapit na fast food sa ospital na yun. Pagbalik niya ay may dala na nga siyang paper bag ng 2 hamburger at french fries. Iniabot niya ito sa mga bata at saka siya upo. Sinilip ng 2 bata ang pagkain, tsaka tumingin sa kanya. Namimilog ang mga mata ng 2 bata na para bang hindi sila makapaniwala na sa kanila nga ang mga yon. Sa amin po talaga ang lahat ng mga to? Gulat na tanong nga ng bata. Oo, kumain na kayo. Inilabas nga ng bata ang hamburger at inalok kay Chester. Hati po tayo. Napangiti naman si Chester dahil kahit alam nga niyang gutom ang mga to ay inalok pa din siya. Okay lang ako, thank you, kumain na kayo. At sumandal siya at tumitig sa mga bata habang kumakain ng mga to. Nakita niya kung paano kumain ng 2 bata. Halatang gutom na gutom ang mga to. Katapos lang kumain ng 2 bata nang lumabas ang doktor at sabihing tagumpay naman daw ang operasyon at ililipat na ang kwarto ni Jimmy. Nang nasa kwarto na sila, saka lamang dumating ang nanay ng mga bata. Halos mahulog sa upuan si Chester nang pumasok sa kwarto ang ina ng mga to. Napatayo siya at nakatitig kay Jenny.
Napaisip pa nga si Chester kung hindi ba siya naalala ni Jenny, pero naalala niyang nabanggit ng mga bata na hindi nakakakita ang kanilang ina. Anak, andito na si nanay. Emosyonal na sabi ni Jenny. Nanginginig ang boses nito at halatang napaiyak na. Lumapit sila Jimmy at Johnny at niyakap ang kanilang ina pagkatapos ay nilapit na nga nila ito sa kama. Ayos ka lang ba anak? Umiiyak na tanong nga ni Jenny. Okay lang po ko, Nay. Masakit lang po ng konti ang pako at ulo ko. Pero kayang-kaya ko po to, wag po kayong umiyak. Pilit na magpapakatatag naman si Jimmy dahil kahit makulit ito ay ayaw nitong nakikitang umiiyak ang ina. Nagpaalam na nga ang kanilang kaibigan at naiwan naman si Jenny kasama ang mga anak niya. Nay, siya po yung nakabundol po sa amin. Mabait naman ho siya. Hindi niya ho kami pinabayaan. Pinakain pa nga po kami niya. Salaysay pa nga ni Johnny. Sus, ang sungit kaya niya. Kaya inintindi pa nga niya ang kotse niya kaysa sa atin eh. Depensa nga ni Johnny. Ganun ba? Salamat naman ho kung ganun, Mr. Chester. Sad nga ni Chester. Natigilan si Jenny nang marinig ang pangalan ni Chester. Nakilala din niya ang boses nito. Chester Espino? Ako nga to, Jenny. Hindi na nakasagot ang dalaga. Hindi niya nakikita ang ekspresyon nito pero natakot siyang malaman ang susunod na sasabihin nito. Nagulat ka ba? Hindi mo ba akalaing magkikita pa rin tayo? Small world. Na kahit na pinagtaguan mo ko at ng matagal na panahon, hindi sinasadyang nagkita pa din tayo. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Hindi kita kilala. Natatarantang sabi naman ni Jenny. Niloloko mo na naman ang sarili mo. Asawa mo ko. Paano hindi mo ko makikilala? Asawa niya po siya, Nay? Siya po ba ang tatay namin? Yun po ba ibig sabihin niya? Gulat na tanong nga ni Johnny. What? Mga anak ko sila? Pero hindi ka naman buntis nang umalis ka. Gulat na tanong naman ni Chester. Hindi na ako nagkaroon ng pagkakataon na sabihin sa'yo na buntis ako. Mariinaanin naman ni Jenny. Nakayoko na nga ito. Tatay po namin siya? Gulat na tanong ni Jimmy dahil hindi pa rin sumasagot ang kanilang ina. Naantala ang kanilang pag-uusap nang biglang pumasok ang nurse kasama ang isang pulis. Ma'am, kakausapin daw ho kayo ng pulis kung magkakaso daw ho kayo sa nakabangga sa mga anak nyo. Sabi nga ng nurse. Hindi po kami magkakaso. Tatay po namin ang nakabangga sa amin. Aksidente ho ang nangyari. Depensa naman ni Johnny sa ama. Totoo ba yun, ma'am? Totoo ho yun. Hindi ho ako nagrereklamo. Magalang na sagot naman ni Jenny. Sige po, pero sakaling mabago po ang isip nyo, wag ho kayong magatubiling lumapit sa amin. Pagkasabi nun ay nagpaalam na nga ang pulis. Salamat ho. Pahabol na sabi ni Jenny. Umalis na nga ang nurse at ang pulis at naiwan na nga lamang ang mag-iina sa kwarto. Lumapit si Johnny kay Chester. Pasensya na po kung nasuntok ko kayo. Nasanay lang po kasi akong protektahan po ang mga kapatid ko eh. It's okay, you're doing a really good job. Proud ako sa'yo. Emosyonal na sabi pa nga ni Chester. Salamat po, sad naman ni Chester. Salamat sa pag-aalaga mo sa mga anak ko. Hindi ko alam na may mga anak pala ako. Kung alam ko ay hindi ko kayo pababayaan. Napahawak si Chester sa kanyang mga mata na tila ba pinipigilan ang mga luha sa pagbagsak. Naupo siya at ilang sandali din siyang natahimik. Naintindihan naman po namin. Si Jackie naman ang sumagot. I'm sorry kung hindi ko alam na may mga anak pala ako. Hinanap ko naman ang nanay niyo eh. Pero baka dapat, mas hinanap ko pa siya. Hindi ko dapat kayo pinabayaan maghirap. Natural lang siguro bilang ama na ibagsak ni Chester ang sisi sa kanyang sarili. Hindi kinakaya ang kanyang puso na isiping naghirap pala ang kanyang mga anak. Huwag mo nang isipin pa yon. Huwag mo yung sabihin sa sarili mo. Wala kang kasalanan at hindi mo din naman alam na may anak ka pala. Emosyonal. Nasabi naman ni Jenny. Pero Nay, bakit niyo po ba iniwan si tatay? Usisa naman ni Jimmy.
Bagong kasal lang kami noon, itinago namin ang relasyon namin dahil alam naming hindi papayag ang mga magulang niya. Sila Doña Magda at Don Vicente dahil mahirap lamang ako. Pati ang kasal namin ay aming inilihim. Lumipas ang mga linggo at hindi namin alam na nadiskubre na pala ng mga magulang niyang tungkol sa aming patagong relasyon. Kinausap nila ako at sinabing hiwalayan ko na daw siya. Ako daw ang naging hadlang sa magandang kinabukasan para sa kanya. Ayaw daw niyang tumuloy sa Amerika nang dahil sa akin. Madamdaming balik tanaw nga ni Jenny. Wala nang dahilan pa para magtago siya. Talagang hindi ako tutuloy sa Amerika dahil ayokong iwan ka. Maaari naman ako mag-aral dito sa Pilipinas eh. Naluluhang sabi naman ni Chester. Pero madaming oportunidad ang naghihintay sa'yo sa Amerika. At masasayang lahat ng yun dahil sa akin. Hangad ko lamang ang ikabubuti mo. Masaya ako kung magiging masaya ka. Naging matagumpay naman ako, pero hindi na nga ako naging masaya simula nang mawala ka. Madamdaming sabi ni Chester. Patawarin mo sana ako. Hinangad ko lamang ang kaligayahan mo. Sad ni Jenny. Pero hindi na dapat nadamay pa ang mga bata dito. Nang umalis ako, hindi ko rin alam na buntis ako. Nang malaman ko, sinubukan kitang hanapin pero nasa Amerika ka na daw. Kaya pinilit ko na nga lamang buhayin ng mag-isang mga bata. Pinilit ko silang bigyan ng magandang buhay. Pero nagkasakit ako. Mahal na mahal ko ang mga batang at ginusto ko na nga lamang ibigay ang magandang buhay sa kanila. Naluluhang sabi ni Jenny. Kinuha ni Chester ang panyo mula sa kanyang bulsa at pinunasan ng mga luha ni Jenny. Hindi nga niya alam kung anong mararamdaman niya. Huwag ka nang umiyak. Wala na tayong magagawa sa nakaraan. Pero hawak pa din naman natin ang kasalukuyan. Babawi ako sa mga bata at ipagagamot kita. Pero hindi mo na ako responsibilidad simula nang iniwan kita. Sagot naman ni Jenny. Ikaw pa rin ang ina ng aking mga anak. Gagawin ko ang kung anumang makabubuti para sa kanila, kailangan kanila. Sabi ni Chester. Salamat. Lumapit naman ang dalawang bata kay Chester. Tatay! Biglang niyakap ni Chester ng mahigpit ang dalawang bata. Hindi na nga niya napigil ang mapahagulgol. Hindi niya matanggap na wala nga siya sa buong 8 taon ng buhay ng mga to. Naawa naman ang mga bata. Ramdam nila ang panghihinayang at pangungulila sa boses ng kanilang ama. Tay, wag na po kayong umiyak, nandito na po kami. Mahal na mahal ko kayong mga anak. Ani nga ni Chester na nagpupunas nga ng luha. Mahal ka din po namin. Halos sabay na sabi ni Jackie at Johnny. Teka, paano naman ako? Hirit ni Jimmy na nakahiga pa nga rin sa kama. Natawa na nga lamang si Chester at ang mga bata. Tumayo si Chester at nilapitan ang bunso. Mahal na mahal kita anak, sorry kung naaksidente ka. Huwag kang mag-alala, babawi ang tatay mo. Talaga po? Nagliwanag naman ang mukha ni Jimmy sa sinabi ng ama nito. Oo naman, ani ni Chester at hinagkan sa noo ang anak. Inilapit niya ang kanyang bunso sa pinakamalaking kwarto sa ospital. Nagpalagay din siya ng additional couch para nga makapagpahinga si Jenny at ang dalawa pang bata. Masaya si Chester. Nang umuwi ng gabing yun, tinawagan niya ang kanyang sekretaryang si Lina para ipakancel ang lahat ng kanyang mga meetings sa mga susunod na araw. Lina, cancel all my meetings tomorrow until Friday. Ani nga ni Chester. Sir, lahat po? Pero may meetings po kayo sa mga potential investors natin. Matagal niyo pong hinintay ang mga yon. Pagtataka nga ni Lina. I don't care. Cancel all my meetings, reschedule them for next week. Also gusto kong mamili ng mga laruan at gaming consoles. Yung mga uso ngayon. Pang-3 bata. Yung pare-pareho triplets ang pagbibigyan ko. Excited pa nga na sabi ni Chester. Hindi muna niya sinabi sa kanyang sekretarya na mga anak niya ang pagbibigyan. Pagkatapos ng kanyang nalaman, ayaw na nga muna niyang makaabot sa kanyang ama
at tinanagkita nga silang muli ni Jenny. Sige po sir, bago mabumalik sa ospital si Chester ay dinaanan niya sa opisina ang mga laruang pinamili ni Lina. Matapos na nagbiyahe na nga siya papunta sa ospital. Pagpasok pa lamang niya sa kwarto, nanlaki agad ang mga mata ng triplets sa mga dala niya. Hala, ang daming laruan! Ani nga ni Jimmy. Kanino po ang mga yan? Tanong naman ni Johnny na nahihiya pa. Siyempre para sa inyo, sabi ni Chester. At tabot tenga nga ang ngiti nito. Wow, ang dami nating laruan! Halos sabay-sabay na sabi ng mga bata. Nagtatatalon pa nga ang mga to, maliban kay Jimmy na nakahiga pa din sa kama. Habang nagbubukas sa mga laruan, ang mga bata ay tinabihan naman ni Chester si Jenny sa sofa. May darating na private nurse dito mamaya. Siya munang mag-aasikaso sa mga bata. Dadalhin kita sa espesyalista. Sa itaas na palapag lamang ng ospital na ito, ang klinika niya. Pero hayaan mo nang, may private nurse tayo para may mag-asikaso sa mga bata. Lahat ni Chester. Parang ang dami mo nang binili para sa mga bata pagkatapos ay pagagamot mo pa ako. Nakakahiya naman. Nagalang ang sabi naman ni Jenny. Para naman sa mga bata yan. Huwag kang mag-alala. Lahat ay kaya kong ibigay sa kanila. Kung tutuusin lahat nga ng meron ako, ay para sa kanila. Alam kong nasaktan kita. Sabi ni Jenny. Huwag na muna natin yung pag-usapan, bumabalik lang yung sakit. Seryosong sa adama ni Chester. I'm sorry. Sabay na payo ko na nga lamang ang babae. Dumating ang private nurse na kinuha ni Chester, kaya naman isinakay na nga niya sa wheelchair si Janet dinala sa espesyalista. Sinuri ang dalaga at pagkatapos ay kinausap sila ng doktor. 3 operasyon ang kailangan gawin. Sensitibo ang surgery at may kamahalan. Abutin siguro ng roughly 2 milyong piso pero hindi pa din 100% ang success rate. Ibig sabihin matapos ang 3 operasyon, tsaka pa lamang natin malalaman kung makakakita pa din siya. We'll take the risk. Seryosong sabi ni Chester. Huwag na lang kaya. Masyadong mahal at hindi din naman siguradong makakakita pa ako. Paano mga bata? Kung pabalik-balik lamang ako sa ospital, hindi sila sanay na hindi ako makasama. Pagputol nga ni Jenny. It's worth trying. Hindi mo ba gustong makita muli ang mga anak natin? May pag-asa pa rin naman na makakita ka. Ako na munang bahala sa mga bata habang nagpapagaling ka pa dito. Doon na muna kayo tumira sa bahay para maasikaso ko sila ng maayos. Kailangan mo rin ng maayos na bahay para makapagpahinga ka at gumaling agad. Huwag kang mag-alala dahil sasamahan kita sa mga doctor's appointments mo, pati na rin sa mga surgeries mo. Mahabang sabi nga ni Chester. Pag-iisipan ko. Bumuntong hininga pa nga ito na halatang gulong-gulo nga sa dapat niyang gawin. Sana makapag-desisyon ka kaagad para masimulan na ang operasyon. Mas maganda ang chance mong makakita kung maagapan. Singit naman ang doktor at tumango lamang si Jenny. Sige po, Doc. We'll talk about this tapos pag nakapag-decide na po kami sasabihan din namin kayo kaagad. Ani pa nga ni Chester. Lumipas ang ilang araw at na-discharge na nga ang bunso nila. Kaya ng pakiusap ni Chester ay sa kanyang mansyon umuwi ang mag-iina. Pagpasok pa lamang ng bahay ay wala na ngang paglagyan pa ang tuwa ng mga bata. Wow, Tay! Ang laki-laki naman itong bahay nito. Dito na po kami titira? Halos pasigaw pa nga na tanong Jamie. Oo anak, dito na kayo titira. Halika at ipapakita ko sa inyo ang kwarto nyo. Nakangiting sabi ni Chester. Nang buksan niya ang isang malaking kwarto, natigilan naman ng mga bata. Hindi sila makapaniwala na para sa kanila ang kwartong yun. Malawak ang kwartong yun at may 3 magkakahiwalay na kama. Malakas din ang aircon doon, puno ng laruan. Ang bawat cabinet nakatabi ang bawat kama. Naglakad si Chester. Papasok sa kwarto
at binuksan ang mga cabinet tumambad sa triplets ang madaming makakulay at bagong mga damit. Sa amin din po yan? Gulat na tanong ni Jackie. Lahat ng nasa bahay na to, pati nga ang bahay na to, ay sa inyo. Lahat ng meron ako ay para sa inyong mga anak. Emosyonal na sabi nga ni Chester. Lumapit naman si Johnny sa ama. Hindi na po kami magtatrabaho, tay. Makakapag-aral na po ba kami? Tumango si Chester at niyakap ang anak. Hindi na kayo mahihirapan. Andito na si tatay. Si Jenny naman ay hinatid nga din ni Chester sa isang guest room. Maganda din tong kwarto mo. Ayun nga lang, hindi mo nakikita pero huwag kang mag-alala. Pagkatapos ng operasyon mo, sigurado ko makakakita kang muli. Pero kung hindi mo naman magugustuhan dito, pwede ka din namang dun sa kwarto ko. Nakangiting sabi pa nga ni Chester. Nais lang sana niyang magbiro pero nanatiling seryosa si Jenny. Ayokong umasa masyado na makakakita pa ako at baka masaktan lang ako. Magdasal ka lang at kahit anumang mangyari ay nandito lamang kami ng mga anak mo. Sa dama ni Chester, bigla na naging casual ang mukha ni Jenny. Salamat sa lahat ng tulong mo at malaking bagay para sa akin na masaya ang mga bata. Pero sana malinaw sa atin na hindi na tayo mag-asawa. Malamig na sabi pa nga ni Jenny. Oo naman, naiintindihan ko naman yun. Pareho lang naman tayo ng nararamdaman eh. Pagsisinungaling ni Chester ang totoo, hindi naman nawala ang pagmamahal niya kay Jenny at tumaasa siya na magkakabalikan pa sila. Salamat naman kung ganun. Ani pa nga ni Jenny. Sige, iwan na kita para makapagpahinga ka na din. Tawagin mo lang kami kapag may kailangan ka. At nagpaalam na nga si Chester. Nang makalabas nga ng kwarto si Jenny, ay napabuntong hininga na nga lamang si Chester. Hindi niya may tatanggi. Nang makita nga niya si Jenny ay umaasa siya na magkakabalikan pa sila. Kahit kailan naman, hindi nawala ang pagmamahal niya sa asawa. Sa katunayan nga, hindi siya nagkaroon ng nobya simula nang mawala si Jenny. Hindi na nga rin siya naging masaya pa at puro trabaho na nga lamang ang inaasikaso niya. Dumiretso naman sa opisina si Chester. Nagulat naman ang best friend niyang si Art nang makita siya. Oh, nabuhay ka. Ilang araw ka ring nawala. Anong nangyari sa'yo? Masyado ka naman natang nag-aalala. Natatawang sabi ni Chester. Brad, sa tinagal-tagal ng pagkakaibigan natin, hindi pa kita narinig na nag-cancel ng mga meetings pero ngayon, ipina-cancel mo daw lahat ng meetings mo sa loob ng isang linggo? Naiiling na sabi ni Art. Isarado mo ang pinto. May kukwento ko sa'yo. Sabay senyas kay Art. Isinara naman ito ang pinto pero nakahunot ang noo. Nahanap ko si Jenny at ang mga anak namin. Excited na ani nga ni Chester at halos umabot sa tenga ang ngiti nito. Lalong lumalim ang kunot ng noo ni Art. Jenny? Mga anak? Pinagtitripan mo ba ako? Seryoso ako. Nahanap ko na si Jenny. Well actually, nahanap ko muna ang mga anak namin tsaka ako nakita si Jenny. Nakangiting paliwanag nga ng binata. Parang wala ka namang nakwento sa akin na may mga anak pala kayo. Hindi ko rin alam. Ang totoo, nung nawala siya, ay hindi din niya alam na buntis siya. Hinanap daw niya ako as soon as she found out that she was pregnant pero nasa Amerika na ako. So, nasagot na ba niya ang halos isang dekada mong katanungan? Tanong ni Art. Yes, kinausap daw siya ng mama at sinabihang siya ang hadlang sa aking mga pangarap. Hindi daw ako magiging masaya dahil nakatali ako sa kanya. Mahal na mahal daw niya ako, kaya pinipili niyang lumayo. Ayaw niyang maging sagabal sa aking mga pangarap. Nakakalungkot pala yun. Pero ngayong nagkita na kayo ay baka maaari niyo nang ituloy ang inyong naudlot na pagmamahalan. Sad pa nga ni Art. Yan nga rin sana ang gusto ko. Pero inunahan na niya ako kaagad eh. Nagbabala na. Nakikisama lang daw siya sa akin dahil sa mga bata. Pero hindi na nga daw niya gustong makipagbalikan sa akin. Ganon bakit daw?
Napahiling si Chester. Wala naman siyang sinabi. Baka may iba na siyang karelasyon. Wala namang nababanggit ang mga bata. Isa pa, nabulag siya. Hindi siya nakakalis ng bahay ng mag-isa. So I think malabo na may nobyo siya. Baka naman na-trauma sa ginawa ng mama mo. Ani nga ni Art. Yan din ang naisip ko. Suyuin mo na lang, ligawan mo. Yan nga din ang plano ko eh. Teka, paano si Nika? Hindi ba't matagal nang may gusto sa'yo yun? At gusto din siya ng mga magulang mo para sa'yo. I have always been honest to Nika. Alam niyang wala naman talaga akong pagtingin sa kanya. Isa pa, matagal na rin siyang hindi nagpaparamdam sa akin, baka natanggap na niya. Tumango-tango si Art. Anyway, good luck sa inyo ni Jenny pare. Sana maayos niyo pa. Alam ko kung gaano mo kamahal si Jenny. Sana nga. Saad ni Chester. Inasikaso naman nila ang pagpapaopera ni Jenny at naging matagumpay naman ang operasyon. Naging mabusisi lamang ang lahat. Kinailangan pang mag-leave of absence ni Chester ng 2 buwan. Si Art na muna ang itinalaga niya para mamahala sa opisina habang wala siya. Nag-hire din si Chester ng mga yaya na mag-aasikaso sa mga bata kapag nasa ospital nga sila. Matapos ang 2 buwang pabalik-balik sa ospital, ay oras na para malaman kung tagumpay ba ang lahat. Nasa ospital sila dahil importante ang sandaling yun, ay sinama din nila ang mga bata. Hawak ni Chester ang kamay ng mga to habang tinatanggal ng doktor ang benda ng mga mata ni Jenny. Halos pigilin ni Chester ang hinga niya. Sa matinding kaba, nang tuluyan ang matanggal ang benda, unti-unting dumilat si Jenny at naiyak na nga lamang ito nang makita si Chester at ang mga anak nila. Lumapit ang triplets. Nay, nakikita niyo na ho ba kami? Oo anak, nakikita ko na kayo at napakasaya ko. Akala ko hindi ko na kayo makikita pang muli. Emosyonal na sabi ni Jenny. Lumapit naman si Chester. Masaya ako na nagbunga lahat ng paghihirap mo. Salamat sa lahat ng tulong mo. Hindi na siguro ako makakakita pa kung dahil sa tulong mo. Emosyonal na sabi ni Jenny. Inabot nga niya ang kamay ni Chester at pinisil yun. Para yan sa'yo at sa mga bata. Saad ni Chester at nagluluha na nga rin ang mga mata nito. Matapos sa ospital, ay naisipan nilang kumain sa labas at mamasyal sa mall. Gusto daw ng mga bata na mamasyal kasama ang kanilang ina. Nang makapasok sa mall, ay tila bata si Jenny na panay ang gala ng mga mata. Nanay, gusto po naming maglaro sa palaruan. Ani nga ni Jackie. Kumain muna tayo at gutom na rin ako. Hindi ako makakain kanina dahil kabado ako sa magiging resulta ng operasyon ng nanay niyo. Natatawang sabi ni Chester. Kinabahan din ako. Laking pasalamat ko nga nang maaninag ko na ang mga bata. Ilang buwan lang akong hindi nakakita pero sa tingin ko ay ang laki na ng pinagbago nila. Parang tumangkad at tumaba sila. Masayang sabi ni Jenny. Ang dami po kasing laging pagkain sa bahay, Nani. Kain kami ng kain kaya po ang taba na po namin. Bida nga ni Jimmy. Bigla namang napayoko si Jenny. Pasensya na kayo mga anak kung hindi ko naibigay sa inyo ang mga yan. Pinilit ko namang mabigyan kayo ng marangyang buhay pero hindi ko talaga kinaya tapos mabulag pa ako. Bakas nga ang lungkot sa boses nito. Huwag mong maliitin ang mga nagawa mo, Jenny. Simula nang nasa sinapupunan mo pa lamang sila hanggang sa bago tayo magtagpo. Muli, ikaw ang nagbigay ng lahat ng pangangailangan nila. Hindi birong mag-alaga ng 3 bata pero kinaya mong lahat. Malaking bagay yon. Madamdaming sabi ni Chester. Salamat. Napangiting sabi ni Jenny. Pero huwag kang mag-alala. Alam kong mahirap ang pinagdaanan nyo pero huwag kayong mag-alala dahil nandito na ako. Hindi ko kayo pababayaan. Nagiging emosyonal na ang dalawa nang humirit naman ang kanilang mga anak. Nay, Tay, tapos na po tayong kumain. Gusto na po naming maglaro. Okay, fine. Magbabayad lang ako ng bill at pupunta na tayo ng playhouse. Natatawang sabi ni Chester. Matapos magbayad sa restaurant,
ay nagpunta na nga ang mga anak sa playhouse. Nagsitakbuhan ang mga bata papasok at naiwan sa labas sila Chester at Jenny at nakatanaw lamang sa mga bata. Ang lilikot ng mga batang to. Nakakatuwa silang tignan, nakakawala ng pagod. Halakhak ni Jenny. Tumitig si Jenny sa binata at naramdaman niya to. O bakit? May dumi ba ako sa muka? Wala naman. Ngayon lang kasi kita nakita ulit hindi ka pa rin nagbabago. Ganyan pa din ang itsura mo tulad ng huli tayong magkita. Emosyonal na saad nga ni Jenny. Hindi ba mas gwapo ko ngayon? Biro pa nga ni Chester at natawa na nga lamang si Jenny. Wait, kinikilig ka ba? Dagdag nga na pangaasar pa nga ni Chester. Hindi filingero ka din ano? Halakhak ni Jenny. Pero eto seryoso na. Masaya ako na nandito ka. Kayo ng mga bata matagal nang may kulang sa buhay ko. Naabot ko ang mga pangarap ko, naging matagumpay ako pero alam mo ba na walang saysay ang lahat ng yun kung wala naman kayong mga bata? Madamdaming sad pa nga ni Chester. Ngumiti si Jenny at yumuko. Alam na ba ng mama mo na kasama mo kami? Hindi, pero huwag ka matakot. Matagal na silang hindi umuwi ng Pilipinas. Nasa Australia kasi ang negosyo nila at abala sila, kaya bihira silang umuwi. Kadalasan akong dumadalaw sa kanila. Ani nga ni Chester. Pasensya ka na. Hindi ko lang maialis sa sarili ko ang kabahan kapag naalala ko sila. Natatakot ako na baka bigla na nga lamang silang dumating at ilayo ka sa mga bata. Mas magiging masakit para sa kanila dahil napalapit na rin sila sa'yo. Paliwanag ni Jenny. Jenny, panatag mo ang loob mo. Mga anak ko sila at walang maaaring maglayo sa akin. Hindi ako papayag. Pilit na pinapanatag nga ni Chester ang loob ni Jenny. Salamat. Pero hindi mo man lang pinadNA test sa mga bata. Paano ka makakasiguro na anak mo nga sila? Hindi ka man lang ba nagdalawang isip na tanggapin sila bilang mga anak mo? Hindi na kailangan nun, Jenny. Pero matagal na ako nawala. May tiwala ako sa'yo. Alam kong mabuting tao at mabuting babae ka. Ramdam ko din naman na anak ko nga talaga sila. Lukso ng dugo, ika nga. Kamukhang kamukha ako din ng mga bata. Kaya hindi na kailangan pa ng DNA test na yan. Napakapalad ko talaga sa'yo. Sayang nga lang at sa tingin ko hindi naman tayo tinadhana. Sad nga ni Jenny. Sa tingin ko hindi importante kung itinadhana man, pero hindi man pinaglaban. Napakunot naman ng noo si Jenny. Teka lang, sinisisi mo ba ako? Hindi naman. Hindi ko naman tinutukoy ang nangyari dati. Naiintindihan ko naman yun pero yung ngayon, ang tinutukoy ko. Hindi mo na ba ako mahal? Hindi mo ba gustong ipaglaban ang paating pamilya? Bakit ayaw mo ayusin ang ating pagsasama? Sunod-sunod pa nga na tanong nga ni Chester. Muling yumuko si Jenny at nanahimik. Bigla namang dumating ang mga bata. Tapos na raw ang oras nila sa playhouse. Inasikaso nila ang mga bata pero pareho silang hindi nagsasalita. Maging sa biyahe at tahimik na nga sila at napansin naman ito ng mga bata. Nasa kwarto na nga sila ay sinimulan nilang gumawa ng plano. Napansin niyo ba kanina na hindi nag-uusap si nanay at tatay? Oo nga, nag-aaway ata sila. Parang nadinig ko na nagsasagutan sila noon, nasa playhouse tayo eh. Nako, delikado yan. Baka tuluyan silang maghiwalay tapos aalis tayo dito ni nanay tapos hindi na natin makikita si tatay. Hindi naman siguro. Sad ni Johnny. Ibig sabihin ba nun babalik na tayo ulit sa kalye? Magtatrabaho naman tayo? Magugutom na naman ba tayo? Paano yun? Dati pa nga natin gustong magkaroon ng tatay tapos mawawala naman ng lungkot naman nun. Ano ba kasing pinag-aawayan nila? Pagdidiskusyon nga nila, nagsimula nang umiyak ang mga bata. Ang tagal kasi nilang pinangarap na magkaroon ng tatay. Natakot din silang bumalik sa kalye at sa pagtitinda. Napakahirap din kasi ng pinagdaanan nila. Mahirap ang naging buhay nila. Simula nang maliit pa lamang sila. Nag-iisip na nga sila, nakapos sila sa pagkain at sa mga material na bagay. Baka pag nagkaroon tayo ng kapatid hindi na sila magkakahiwalay. Ano sa tingin nyo?
Ani ni Jimmy. Paano naman yun? Kunot noong tanong ni Jackie. Kung pilitin kaya natin silang magbati, kulong natin sila sa isang kwarto hanggang sa magbati na sila. Saad ni Jimmy. Napanood ko sa TV na may mga nagiinuman ng alak tapos nag-uusap sila tungkol sa sarili nila tapos nagbabati na sila. Baka pwedeng mangyari kila nanay at tatay yun. Hirit pa nga ni Jimmy. Paano natin gagawin yan? Tanong ni Johnny. Hindi ba't may mga beer si tatay sa ref natin? Ilagay natin yung mga beer at mga pagkain sa kwarto ni tatay tapos ikulong natin sila doon. Siguro kapag 24 hours silang magkasama ay magbabati din sila. Pili yung sabi naman ni Jimmy. Parang duda ako sa ideya mo, baka sa TV lang yan gumagana pero hindi sa totoong buhay. Pag-alinlangan naman ni Johnny. Bakit? May iba ka pa bang naiisip? Inis na tanong naman ni Jimmy. Wala. Sagot ni Johnny at napakamot na nga lamang ito ng ulo. Wala naman pala eh. Ani ni Jimmy. Agad nga nilang plinano ang kanilang gagawin. Naglagay sila ng mga pagkain at beer sa isang lamisita sa kwarto ni Chester. Sinabi naman nila sa ina nila na may sorpresa sila dito at kailangan itong mag-blindfold. Pumayag naman si Jenny dahil akala nga nito na may sorpresa lang ang tatlo sa kanya. Inakay ng tatlong bata si Jenny papunta sa kwarto ng ama nila. Nay, huwag ka pong gagalaw. Kukunin lang po namin ang sorpresa namin sa'yo. Sabi nga ni Jimmy. O sige, bilisan nyo na ha. Nakangiti pa nga si Jenny at walang kaalam-alam sa plano ng mga bata. Dahan-dahang tumakbo nga ang triplets at ikinandado nga nila ang pinto mula sa labas ng pinto. Halos 3 minuto nang hindi bumabalik ang mga bata. Kaya naman simula nang magtaka si Jenny. Jimmy? Jackie, Johnny? Asan na kayo? Tawag nga ni Jenny at naalimpungatan naman si Chester sa boses nito. Napabalikwas pa siya. Jenny, anong ginagawa mo dito sa kwarto ko? At bakit may blindfold? Gulat na tanong nga ni Chester. Nang marinig naman ni Jenny ang boses ni Chester, nagulat ito. Agad niyang tinanggal ang kanyang blindfold at nanlaki ang mga mata niya nang makita si Chester na nakahiga sa kama at nakaangat lamang ang ulo. Nilagyan ako ng piring ng mga anak mo. May sorpresa daw kasi. Yun pala ay dito ako dadalhin sa kwarto mo. Inis na sabi ni Jenny at sinubukan pa nga nitong buksan ang pinto. Bakit ito nakalak? Subukan mo ang buksan? Tumayo si Chester at sinubukan buksan ang pinto. Nakalak ito sa labas. May extra lock kasi ako sa labas ng pinto. Yun ang ginamit nila para isara ang pinto. Paano tayo makakalabas dito? Tawagan mo mga kasambahay. Utos nga ni Jenny. Hinanap pa nga ni Chester ang kanyang smartphone pero wala na nga ito. Wala ang cellphone ko, kinuha din siguro nila. Tignan at may sulat sila. Nagulat si Jenny na may isang papel na nakapatong sa lamisita kasama ang mga beer at pagkain. Sorry po, kung kinulong namin kayo sa kwarto, nakita po kasi namin na nag-aaway kayo eh. Tapos sa biyahe po, hindi na kayo nag-uusap. Ayaw po naming magkahiwalay tayo. Dati po namin gusto na may tatay at may nanay. Naglagay din po kami ng beer at snacks. Sa TV po kasi napanood po namin na nag-uusap at nagbabati po ang mga tao kapag umiinom ng beer eh. Mahal po namin kayo, nanay at tatay. Ibinaba ni Jenny ang sulat at napasapo na nga lamang sa kanyang noo. Ang kulit talaga ng mga batang to. I feel guilty. Nakita nila tayong nagtatalo at natakot silang mawalan muli ng pamilya. Siguro sa susunod, mag-usap na lamang tayo nang hindi nila nakikita. Ayokong makaramdam sila ng uncertainty and anxiety sa ating pamilya. Makabuluhang sabi nga ni Chester. Tama ka. Matagal nilang pinapangarap na magkaroon ng tatay ng buong pamilya. Marahil natakot sila. Pagsang-ayon nga ni Jenny. Naupo siya sa gilid ng kama. Ilang pulgada nga ang layo kay Chester at halatang umiiwas nga ito. Kinuha naman ni Chester ang snacks at nagsimulang kumain. Gusto mo? Alok niya kay Jenny at tinanggap naman ito ng pagkain.
Sige nga, nagugutom na rin ako. Nakangiting sabi ni Jenny. Nagkwentuhan sila at unti-unti na nga ring napanatag si Jenny. Maya-maya ay kumuha na nga ng beer si Chester at ininom yun. Inalok niya si Jenny at tinanggap din ang beer. Ang ganda ng kanilang kwentuhan at hindi na nga nila napapansin na naparami na nga pala ang kanilang naiinom. Hinawakan ni Chester ang kamay ni Jenny at tinitigan ito sa mga mata. Mahal kita. Simula noon hanggang ngayon. Ikaw lamang ang nilalaman ng puso ko. Sana, mabigyan mo pa ako ng pagkakataon para mabuo ang ating pamilya. Gusto kong alagaan at mahalin ka sa araw-araw ng buhay ko. Madamdaming sabi ni Chester. Mahal pa rin naman kita, pero hindi maganda ang pinagdaanan ko dahil sa mga magulang mo. Hindi ko na kaya ang pagdaanan pang muli. Ang mga yon lalo na at maaaring madamay ang mga anak ko. Dito na nga tuluyang naiyak si Jenny. Sana magtiwala ka na. Kaya kitang ipagtanggol. Kaya kitang panindigan. Pinakasalan nga kita, di ba? Paano pa kaya ngayong may mga anak na tayo? Nagmamahalan tayo. Kailangan mo lang magtiwala sa akin. Hinawakan ni Chester ang pisngi ng dalaga at saka ito marahang hinagkan. Matagal na ring nagpipigil si Jenny sa kanyang nararamdaman dahil na nga rin sa takot niya sa magulang ni Chester pero pagkakataon na nga niya yun. At kailangan niyang magtiwala kay Chester. Hinalikan din niya ito at niyakap ng mahigpit. Kinaumagahan nagising na nga lamang si Chester at Jenny sa tapik ng kanilang mga anak. Nagtaka sila nang makita na nakahilera ang tatlong bata sa gilid ng kama. Nawala din sa isip ni Jenny ang nangyari at sinita pa nga ang mga bata. Napalingon siya sa relo at nakitang napakaaga pa pala. Ang aga pa. Bakit niyo ba ako ginigising? Matulog pa kayo, baka hindi na kayo tumangkad niyan, matutulog pa ako at ang sakit ng ulo ko. Pupungas-pungas nga na sabi ni Jenny. Imbes sumagot, panay naman ang hagikgikan ng mga bata. Napalingon naman si Jenny at nakitang katabi niya si Chester. Ba't di na po kayo ni tatay? Magkayakap pa nga po kayong natulog eh. Tumatawang sabi ni Jimmy. Hinampas ni Jenny si Chester. Hoy, gumising ka dyan. Nalimpungatan si Chester at nang mahimasmasan ito, ay pinalabas muna nila ang mga bata. Lumabas na kayo kids. Mag-uusap lang kami ng nanay niyo. Natatarantang sabi ni Chester. Nagtatawanan na lumabas ang mga bata. Teka, anong nangyari? Bakit wala tayong mga suot? Nakatapis pa ang kanyang kumot. Ano namang masama? Legal na mag-asawa naman tayo, di ba? Hindi naman tayo nagpanal. Hindi mo pinirmahan ng papers, di ba? Matagal kang nawala pero kasal pa din tayo kaya't walang masama kung may mangyari man sa atin. Pilyong sabi nga ni Chester. Yumuko si Jenny na tila ba naguguluhan. Teka, hindi mo ba naalala ang mga nangyari kagabi? Tila masama ang loob ng tanong ni Chester. Teka lang, wala akong masyadong maalala. Ani naman ni Jenny. Tumayo siya at sinuot ang kanyang damit at dali-daling lumabas ang kwarto at pinuntahan ang kanyang mga anak. Naabutan niyang tila nagmi-meeting ang kanyang mga anak sa kwarto ng mga to. Huwag niya nang uulitin ang ginawa niyo, ha? Galit na sabi pa nga ni Jenny sa mga anak. Naramdaman naman ng mga bata ang galit ng kanilang ina, kaya humingi nga sila ng paumanhin. Sorry po nanay. Nakita po kasi namin na nagtatalo kayo ni tatay. Gusto lang naman po naming magkabati kayo. Natakot lang ho kami na baka mahiwalay kami ulit. Sorry po. Nakaramdam naman ng awa si Jenny sa kanyang anak. Hindi naman ako galit sa inyo. Basta't huwag niyo nang ulitin ang ginawa niyo. Opo nanay. Halos sabay-sabay nga nasabi ng mga bata. Matapos na halos hindi naman makalabas ng kwarto niya si Jenny. Naalala na kasi niya ang mga nangyari at hiyang-hiya siya. Hindi naman kasi siya sanay uminom ng beer pero dahil nga napainom na nga siya, hindi na nga niya napigilan pa ang kanyang sarili. Hindi siya sumabay kay Chester at sa mga bata na kumain ng hapunan para makaiwas nga na makaharap ang asawa. Nagdahilan na nga lamang siya na masama ang pakiramdam niya at hindi siya sasabay kumain pero ng gabing yon at tulog na nga ang lahat, hindi na nga niya natiis pa ang gutom. Lumabas siya at nagpunta sa kusina.
Sakto naman kukuha ng tubig si Chester kaya nagkasalubong ang dalawa. Jenny, kamusta ang pakiramdam mo? Sabi ng mga bata ay masama daw ang pakiramdam mo. Nag-aalalang tanong ni Chester. Okay na ako, salamat. Naiilang na sagot ni Jenny. Gusto sana kitang makausap tungkol sa nangyari kagabi. Biglang saad nga ni Chester. Ano na naman? Masungit na saad ni Jenny. Naalala mo ba ang mga napag-usapan natin kagabi? Yumuko nga ang babae. Hindi ito nagsalita, pero tumango naman. So, paano? Okay na tayo? Kagabi nagsabi ka na mahal mo pa rin ako at handa ka nang subukan ulit. Pero Chester, natatakot ako. Magtiwala ka sa akin. Nagkabalikan na nga ang dalawa pero kumbaga ay nasa adjustment stage pa nga rin sila. Nasa magkahiwalay na kwarto pa din sila dahil ayaw naman ni Chester na madaliin ang asawa niya. Lumipas ang 2 buwan at nagdalang tao si Jenny. Sa pagkakataong ito ay sinabi na nga agad niya kay Chester ang tungkol dito. Habang kumakain ng almusal ay napansin ni Chester na parang aligaga si Jenny. Okay ka lang ba? Parang hindi ka mapakali. May sasabihin sana ako sa'yo. Sabi ni Jenny. Ano yun? Naalala mo ba yung nagkasagutan tayo at ikinulong tayo ng mga bata sa kwarto? Oo naman. Makakalimutan ko ba naman ang araw na yon? Pili yung sabi nga ni Chester. Hindi pa kasi ako nagkaroon ng dalaw. Kaya nag-pregnancy test ako. Buntis ako, Chester. What? That's good news. No, that's great news. Halos pasigaw na sabi pa nga ni Chester. Tumayo ito at niyakap si Jenny. Magpapacheck up tayo bukas. Kailangan maresetahan ka ng mga vitamins at pa-check natin kung okay si baby. Malalaman na ba kung babae o lalaki siya? Ubod ng saya nga ni Chester. Hindi pa. Masyado pa siyang maliit para makita kung babae o lalaki ba siya. Kailangan nating maghintay ng ilang buwan pa. Ibalita natin sa mga bata mamaya. Siguradong matutuwa ang mga yun. Sige, mabuti naman at natuwa ka. Hindi ko kasi alam kung anong magiging reaksyon mo eh. Napabuntong hininga si Jenny. Siyempre matutuwa ako. Gusto ko nga na maraming anak pa eh. Pero teka, ibig sabihin ba nito, lilipat ka na rin sa kwarto ko? Ano? Lilipat ka agad? Ikaw para-paraan ka. Pero sige na nga. Medyo pakipot pa nga na saad ni Jenny. Napasigaw pa nga ng yehey si Chester at sakto namang dumating na ang triplets para magalmusal. Bakit po ang saya niyo, Tay? Ano pong nangyari? Tanong nga ni Bunso. Buntis ang nanay niyo, magiging kuya na kayo. Masayang sabi nga ni Chester. Talaga po? Yay! Masayang sigaw ng mga bata at yumakap sila sa kanilang ina. Napakasaya nila. Lalong tumatag ang kanilang pagsasamahan. Tila wala na nga silang mahihiling pa. Sa kabilang banda nalaman naman ng mga magulang ni Chester na nagkabalikan pala sila. Chester at Jenny. Agad silang gumawa ng paraan para mapaghiwalay muli ang dalawa. Kinontak nila ang babaeng may gusto kay Chester. Si Nika. Ilang beses nang nagsabi ang dalaga ng kanyang nararamdaman pero sadyang hindi siya mahal ni Chester. Ang totoo boto ang mga magulang ni Chester kay Nika dahil maganda, matalino at mayaman ito. Ilang beses ding nakiusap sila Doña Magda at Don Vicente kay Chester pero sadyang Jenny lamang ang laman ng kanyang puso. Isang gabi ay tinawagan ni Nika si Chester. Mayroon daw itong malaking problema at kailangan niya ang tulong niya. Galing opisina si Chester nang matanggap ang tawag kaya naman dumiretso siya sa kondo ng dalaga. Nasa ika-4 na pong palapagang kondo unit ni Nika. Walang sumasagot sa pag-doorbell ni Chester kaya tumuloy na nga lamang siya. Nakita niya sa balcony si Nika at tila naghahandang tumalon. Nika? Bulalas nga ni Chester. Chester, buti nakarating ka. Gusto ko sanang magpaalam sa'yo bago matapos ang lahat. Naluluhang sabi ni Nika. Huwag kang tatalon. Huwag mong sayangin ang buhay mo. Kung may problema ka man ay pag-usapan lamang natin. Mahinahong sabi ni Chester. Kahit pa,
Kumakabog na nga ang kanyang dibdib. I feel so alone. I feel so lonely. Emosyonal na sabi ng dalaga. Bumaba ka na dyan at mag-usap tayo. Pakiusap ni Chester. Can we talk over wine? Bababa lamang ako dito kung papayag ka. Malditang sabi pa nga ni Nika. Okay, fine. Pero huwag sobra-sobra. Hindi ka rin makakapag-isip ng maayos kapag madami kang nainom. Ani nga ni Chester. Inabot ni Chester ang kamay ng dalaga at tinalalayan ito pababa. Pumasok na nga sila sa sala kung saan may nakahandang mga baso at bote ng wine. Uminom sila ng tig-isang baso ng wine at nagsimula ng magkwento ng problema niyang dalaga. Pakiramdam ko lang, walang saysay ang buhay ko. Nasa akin ang lahat pero malungkot pa din ako. Lahat ni Nika. Humanap ka ng pagkakalibangan mo. Mag-travel ka. O kaya mag-volunteer ka sa mga orphanage or home for the aged. You will find a sense of fulfillment. Suwestyon pa ni Chester. Salamat at hindi mo ko binigo. Salamat sa pagdamay sa akin. Hindi na nakasagot pa si Chester. Habang nagsasalita ang dalaga, nakaramdam siya ng pagkahilo. Are you okay? Kunwari nag-aalala pa si Nika. I guess, bigla akong nahilo. Halika sa kwarto para maging komportable ka. Magpahinga ka muna. Baka sobrang stress mo sa opisina kaya ka nahihilo. No, okay lang ako. Hindi maganda kung doon ako magpapahinga sa kwarto mo. Pilit tinakay ni Nika. Si Chester papasok sa kwarto nito. Inihiga niya ito at tuluyan nang nawala ng ulirat. Si Chester. Napangiti naman si Nika. Gumalang pampatulog, ninilagay niya sa wine ng binata. Dahan-dahan niyang tinanggalan ng pangitaas na damit si Chester. Inayos din niya ang pwesto nito para magbukang may nangyari nga sa kanila. Nagtanggal din ng damit si Nika. Pagkatapos ay kinuha nga ang kanyang spare phone at nagpadala ng chat message sa social media account ni Jenny. Ibinigay niya ang address ng kondo at sinabing puntahan si Chester dahil may ginagawa itong kalokohan. Kumabog naman kaagad ang dibdib ni Jenny. May tiwala siya sa asawa pero nais nga niyang malaman kung sino ang nagpadala ng mensahe na yun at kung bakit may tila ng gugulo sa kanilang pagsasama. Iniwan ni Nika na bukas ang kanyang front door at iniawang naman niya ang pinto ng kanyang kwarto. Sapu-sapu ni Jenny ang kanyang tiyan. Bumiyahe siya at nakarating agad sa condo building ni Nika. Nang makaakyat naman si Jenny sa 40th floor, ay nagningning ang mga kamay nito. Magdo-doorbell sana pero napansin niyang bukas ang pinto. Napakunot ang kanyang noo. Parang hindi karaniwan, naiwan ang pinto ng kondo na nakabukas. Dahan-dahan siyang pumasok. Iginala niya ang kanyang paningin. Nakita niya ang center table sa sala. Mayroong 2 baso at ang isang bote ng wine. Ang isang baso ay may mancha ng lipstick na kulay pula kaya naman lumakas ang kaba ni Jenny. Napansin din niya ang cellphone ni Chester ay nasa sahig katabi ang sapatos nito. Dito na nga siya nakaramdam ng galit. Nakita niyang nakaawang ang pinto ng kwarto kaya't sumilip nga siya. Laking gulat niya nang makitang nakahiga sa kama at tulog ang kanyang asawa. Hindi na nga siya nakapagpigil pa at pumasok siya sa kwarto. Walang iya kayo? Sigaw ni Jenny. Agad bumangon si Nika at nagpanggap pa na bagong gising lamang. Sino ka? Ako lang naman ang asawa ng lalaking katabi mo. Pasigaw na sabi ni Jenny. Hinampas ni Jenny sa braso si Chester at nagising ito. Jenny? Nika? Bakit ako nasa kama? Anong nangyari? Gulat na tanong din naman ni Chester at halatang gulong-gulo nga sa paligid niya. Aba malay ko sa inyong dalawa. Singhal ni Jenny. Hindi ko rin alam, Jenny, maniwala ka sa akin. Natatarantang sabi ni Chester. Ano yun? Bigla ka na lang nakatulog at naghubad ka pa? Piloso pong tanong ni Jenny. The last thing I remembered ay pinigilan kong tumalon sa balcony si Nika
Pagkatapos ay nahilo ko. Bahala kayo sa mga buhay nyo. Galit na umalis nga si Jenny at umuwi sa mansyon. Naiwan si Nika at Chester. Anong ginawa mo? May nangyari sa atin, hindi mo ba naalala? Hindi ko yan magagawa sa aking asawa. Mahal ko siya at hindi ko siya kayang saktan. Tumitig lamang si Nika at nagsimula itong umiyak. Bakit hindi mo ko matutunang mahalin? Nika, maganda at matalino ka. Madaming ibang magkakagusto sa'yo. Hindi sila mahihirapang mahalin ka. Mayroon ng laman ang puso ko nang makilala kita. Pero Chester, ikaw ang mahal ko. Sinisira mo ang pamilya ko, Nika. Buntis pa naman ang asawa ko. Makakasama sa kanya ang sama ng loob. Dumating ako dito dahil concerned ako sa'yo, but what do I get in return? Ang sirain mo ang pamilya ko? Sumbat ni Chester. Pagkatapos magbihis, galit nga siyang umalis. Naiwang tulala at masama ang loob ni Nika. Iniisip niya kung tama bang nagpagamit siya sa mga magulang ni Chester. Hindi rin talaga siya mamahalin ng binata kahit ano pang gawin niya. Nang makarating sa mansyon si Chester, nakita niyang papalabas na ng bahay si Jenny. Dala ang mga bata at may mga bagaheng dala ang mga to. Nag-iiyakan ng mga bata. Saan kayo pupunta? Nababahalang tanong ni Chester. Ano sa tingin mo? Mananatili pa kami dito pagkatapos ang ginawa mo? Sumbat muli ni Jenny. Mag-usap muna tayo please. Pagmamakaawa ni Chester. Tay, kausapin niyo po si nanay. Ayaw po naming umalis dito. Umiiyak na sabi ni Johnny. Please. Maiksing pakiusap nga ni Chester. At pumayag naman si Jenny. Pumasok sila sa kwarto ni Chester para wag marinig ang mga bata ang kanilang pag-uusap. Sige, simulan mo na ang paliwanag mo. Look, hindi ba't nangako tayo sa isa't isa? Di paglalaban natin ang ating pag-iibigan? Pero nakita kitang nakahiga sa kama at katabi ang babaeng yun. Wala ka pang t-shirt. Alam naman nating matagal nang may gusto sa'yo ang babaeng yun. Alam kong wala akong maalala, pero alam ko naman ang aking katawan. Alam kong walang nangyari sa amin at hindi ko kayang gumawa ng kahit na anong makakasakit sa'yo. Ano ko tanga? Pinipilit ko nga mabuo ang ating pamilya. Bakit naman ako gagawa ng ganun? So anong ibig mong sabihin? Na-set up ka? Tanong ni Jenny na nakapamayawang pa nga. Teka, paano mo nalaman kung nasan ako? Paano mo nalaman ang address ni Nika? Usisa ni Chester. May nagpadala sa akin ng chat. Nandun ka daw sa kondo na yon at may ginagawang kalokohan. Kung gusto daw kitang mabuko, pumunta ka daw kaagad. Kwento ni Jenny. See? Sino ang magpapadala nun? Sa tingin ko ay si Nika din ang nagpadala ng mensaheng yun. Ipapasuri natin ang cellphone mo para malaman natin ang IP address ng nagpadala. Kampante nga si Chester dahil alam niyang wala siyang ginagawang masama. Bakit naman gagawin niyo ni Nika? Ikaw na ang nagsabi. Hindi ba't matagal na nga siyang may pagtingin sa akin? Pero matagal na din niyang alam na wala siyang pag-asa sa'yo. Bakit niya gagawin yan ngayon? Takang tanong naman ni Jenny. Napakunot noo si Chester. Sa tingin ko ay may kinalaman ng mama dito. Gusto niya para sa akin si Nika. Minsan na niya akong pinakiusapan. Napakisamahan si Nika pero tumanggi ako dahil ikaw lang naman talaga ang laman ng puso ko. Matinding takot ang rumehistro sa mukha ni Jenny. Ang mga magulang mo? Alam na nila na magkasama tayo? Natatarantang tanong nito. I think so. Anong gagawin natin? Hinawakan ni Chester ang kamay niya. Kailangan mo lang maging matatag at magtiwala sa akin. Ipaglalaban kita, kayo ng mga bata. Naramdaman naman ni Jenny ang sinseridad ni Chester. Naiyak siya at yumakap dito. Bigla na namang sumulpot ang mga bata at nagsimulang mangulit. Pati na po kayo? Halos sabay-sabay pa nga na tanong ng triplets. Oo, hindi ko naman talaga kayang saktan ng nanay niyo, ani ni Chester. Napasigaw na nga lamang ng yehey ang mga bata. Pasensya na ulit mga anak.
Sadyang may mga tao lang talaga na gustong hadlangan ang pagmamahala namin ng nanay niyo. Pero huwag kayong mag-alala dahil hindi naman sila magtatagumpay. Hindi na po kami aalis? Tanong ng bunso. Hindi na anak. Sagot ni Jenny. Tara, ibalik na natin sa kwartong mga gamit natin. Baka magbago pa ang isip nila. Ani nga ng mga to. Nagmadali ngang pumunta ng kwarto ang mga bata, dala ang kanilang mga bagahe. Salamat sa tiwala mo, Jenny. Saad ni Chester. Salamat sa pagmamahal mo. Hindi nga sila nagkamali. Ilang araw lamang ang lumipas at dumating nga sa opisina ang mama at papa ni Chester galing Australia. Mama, kailan pa ho kayo dumating? Sana nagpasabi kayo para nasundo namin po kayo sa airport. Ani nga ni Chester at lumapit ito at humalik sa kanyang amate niya. Hindi na importante yan, iho. Hindi naman kami nandito para magbakasyon. Nandito kami para hilingin sa'yo. Naiwan mo ang babaeng yan. Hindi siya makakabuti sa'yo, anak. Hihilain ka lamang niya pababa. Galit na sabi ni Doña Magda. Sino ho ang gusto niyo para sa akin? Kalmadong tanong ni Chester. Alam niya kung paano mauhuli ang ginawa ng kanyang ina. Si Nika. Bakit hindi na lang siyang ligawan mo? Matalino at mabait ang batang yan. Napakaganda rin. Galing pa sa maayos na pamilya. Dire-diretso ang sabi ni Doña Magda. Kayo ho ba? Sinubok niyo kaming paghiwalayin? What are you talking about, iho? Maang-maangang sabi pa nga ng matanda. Alam ko na iho ang totoo. Alam ko na ho ang totoo, mama. Kinausap ninyo si Jenny para iwan ako. 8 taon nang nakakaraan. Dahil mahal niya ako at ayaw niyang mawala sa akin ang aking mga pangarap. Sinunod niya kayo. Pero anong naging kapalit nun? Ang mawala ng ama ang mga anak ko? Ngayon, ay gusto niya na naman kaming paghiwalayin. Buntis po ulit ang aking asawa at hindi ako makakapayag na paghiwalayin niyo kami. Mahabang sabi ni Chester. Mas naniniwala ka ba sa babaeng yun kaysa sa mga magulang mo? Puno ng hinanakit pang boses ng matanda. May pamilya na ako, mama. Mahal ko kayo, pero hindi ako makakapayag na mahiwalay sa akin ang aking mga anak, pati ng magiging bagong anak namin. Saad naman ni Doña Magda. Abay, tinatakot mo ba kami? Hindi ho ako nananakot, mama. Pero mahal ko ang asawa ko at ang mga anak namin. Kapag gumawa pa ho kayo ng hakbang para paghiwalayin kami, hindi nyo na po ako makikita kailanman. Hindi na nga nakasagot pa ang kanyang mga magulang nang malaman ng mga ito na nadiskubre pa rin ni Chester na sila ang may pakana ng pang-aakit ni Nika. Malungkot na umalis si Chester at naiwan sa kanyang opisina ang kanyang amate na. Mahal na mahal nga niya ang kanyang mga magulang pero hindi na nga siya papayag pa na maulit pa ang nangyari noon. Ayan tuloy, baka hindi na natin makita ang anak mo dahil sa mga ginagawa mo. Galit na saad naman ni Don Vicente. I just want the best for him. Sa tingin ko lolokohin at gagamitin lamang siya ng babaeng yun. Hindi sana niya naabot ang mga pangarap niya kung hindi natin pinalayo ang babaeng yun. Giit pa nga ni Doña Magda. Pero naging masaya nga kaya siya nang gawin mo yun. Paano kung kay Jenny nga siya tunay na magiging masaya? Nasa hustong edad na ang anak mo. Pabayaan na natin siya. You've done your part. Hayaan mo na siya kaysa tuluyan nga niyang lumayo sa atin. Makabuluhan pa na sabi ni Don Vicente. Parang wala na nga akong magagawa, kundi pumayag na nga. Hindi ko rin naman kakayanin na malayo sa akin ang anak natin. Ilang buwan ding natahimik ang mama at papa ni Chester. Nanganak na nga si Jenny at naiuwi na nga sa bahay ang sanggol nang dumalaw ang mga to. Sir, nasa labas ho ang mama at papa niyo. Papasukin ko ho ba? Tanong ng kasambahay. Mahigpit na ibinilin kasi ni Chester na hindi sila magpapapasok ng kahit na sino at kailangan tanungin muna sa kanya. Hinigpitan nila ang seguridad para na nga rin sa mga bata at lalo na sa bagong silang na sanggol. Nagkatingin na naman ang mag-asawa. Papasukin mo na sila, ani ni Jenny.
Sumaya niya si Chester sa kasambahay at lumabas ito para nga papasukin ng mga magulang niya. Hinawakan ni Chester ang kamay ni Jenny na para bang sinasabi na wag nga siyang matakot dahil hindi niya ito pababayaan. Nang pumasok ang mag-asawang matanda, nanatiling nakaupo si Jenny at kalong nga ang sanggol. Si Chester naman ay tumayo at sinalubong nga ang mga to. Mama, Papa? Maiksing sabi ni Chester. Iho, nandito lang kami para dalawin ang bago naming apo at para na rin magdala ng mga regalo sa aming triplets na apo. Emosyonal pa nga nasabi ng Donya. May regalo ho kayo para sa mga anak namin? Gulat na tanong ni Chester. Hindi namin kaya na mawala ka, anak. Ayaw namin kamuhian mo kami. Gusto lang naman namin na yung maging masaya ka. Susuportahan ka na lang namin kung saan ka magiging masaya. Ani nga ni Donya Magda. Salamat naman kung ganon, Mama. Hindi ko rin naman ho gustong malayo sa inyo. Mas magiging masaya ako kung magiging maayos ang lahat. Lumapit si Donya kay Jenny at naupo sa tabi nito. Walang kapatawaran ng mga nagawa ko sa inyo ng mga bata. Maintindihan ko kung mahirap para sa'yo na mapatawad ako. Pero sana balang araw, mapatawad mo rin ako. Pinagsisihan ko na ho ang mga nagawa ko at handa po akong magbago para sa kapakanan ng aking anak at mga apo. Huwag ho kayong mag-alala. Masyado ho akong masaya para magtanim ng galit at sama ng loob. Wala na hoong puwang sa puso ko ang galit dahil punong-puno ito ng pag-ibig para kay Chester at sa mga anak namin. Nakangiting sabi ni Jenny. Salamat, Iha. Tinawag naman ni Chester ang triplets. Lumapit ang mga to sa kanilang lolo at lola. Mga apo, ako ang lola nyo at ito naman ang aking asawa, ang inyong lolo. May mga dala kaming regalo para sa inyo. Talaga po? Halos sabay-sabay na tanong pa nga ng mga bata. Aba, ang cute nyo naman. Grabe, manang-mana kayo talaga sa tatay at nanay nyo. Sabay pa kayong magsalita. Natatawang sabi nga ni Don Vicente. Inabot nila ang regalo. Sumulya pa nga kay Chester ang mga bata at sumenyas naman ito na maaari na nga nilang tanggapin yun. Maraming salamat po sa mga regalo nyo. Ani nga ni Johnny. Walang anuman mga apo, sabi ni Donya Magda. Matagal ko na rin pong gustong magkatatay. Nakilala na po namin si tatay, gusto ko din pong magkaroon ng lolo at lola. At ngayon nandito na po kayo. Pwede ko po ba kayong yakapin? Pakyut na sabi pa nga ni Jimmy. Nagtinginan sila Don Vicente at Donya Magda. Aba syempre naman. Yumakap ang tatlong bata sa kanilang lola at naiyak naman ito. Patawarin niyo ako mga apo. Nahiwalay kayo sa inyong ama ng matagal na panahon dahil sa akin. Okay lang po yun, Lola. Kasama na po namin si tatay. Mahal din po namin kayo at hindi po kami magagalit sa lolo at lola namin. Sagot naman ni Johnny. Saad naman ni Donya Magda. Maraming salamat mga apo. Ang babait niyo. Halatang maganda ang pagpapalaki sa inyo ng inyong ina. Hindi kayo lumaking may galit sa puso. Matapos ang araw na yon, ay tuluyan na ngang natanggap ni Donya Magda, si Jenny at ang mga bata. Madalas na nga rin itong dumalaw para makasama ang mga apo nito. Walang paglagyan ng mga bata. Ang saya nila. Matagal na nga nilang pangarap ang mga to. Ngayon, kasama na nga nila ang kanilang amati na. Bonus pa, dahil nagkaroon sila ng kapatid na baby girl. Mayroon na nga silang lolo at lola na dati nakikita lamang nila sa kanilang mga kaklase at kaibigan. Hindi rin naman nasayang ang lahat ng sakripisyo ni Jenny dahil nalaman ni Chester kung gaano siya kamahal nito at sa bandang huli, naging buo pa din ang kanilang pamilya. At dito na nga po nagtatapos ang kwentong pagmamahalan ni Chester at Jenny. Maraming salamat po sa lahat ng mga walang sawang sumusubaybay at shout out po sa mga sumusunod. Not Green Fox, Carmelita Mendoza, Marilyn Babula, Berry, Liliano Bebe, Presbyteros Rose, Medel Talon,
Jane, Lani Pardillo, Marlene Cayanan, Leonisa Azotes. D. Marie Ramos, Araceli Lilio Saria, Miras Channel, Raquel Epe, Gina Trutor, Jane Hartley, Sunshine Sotalbo, Maricel Cabigon, Merlin Baroza, Gina Marayo, Merlin Rodel Obejero, Hans, Cecilia Comoda, Taha ni Vlog, Merlin, Kuya Atok, Maria Merly Brogada, Marilu Cabantak, Filipina, Eileen, Mercedita San Jose, Lovina Galang, Lilian, Teresita de Jesus, Monina Aviles, Yula Pedrona, Romana Gorospe, Rosemary Vasquez, Marley Lazaraga, Leonisa Azotes, Jocelyn Tancinco, Estelita Mahia, Ding Lege, Marisa de los Reyes Arroyo, Leia Paul Vinar, Steve the Music, Rain, Presbyteros Rose, Ostonalito, Alexa Ani, Matea Estrera, Agustina, Onaba Cogin, Jessica Vargas, Celine, Merlilin, Baroza, Annie Hoson, Elimana Lili, Mercy Villantes, Elia Evangelista Anderson, Eli Bitasolo of Italy, Ann Mariano, Fredelisa de Guzman, Carmencita Falcon, Merlin Bravo, Cecilia Ramos, Evangeline Zamora, Edralina Gatchoan, Marites Nitura, Agustina Niceto, Marian, Ann Aliflor, Lily Roda Barcial, Alma Ebdao, Minda Tandok, Flores, Melinda Sano, Thelma Mora, Juliet Panlilio, Edna, Elvi, Delia, Fenavares, Sally Lariano, London Villas, Danica Selga, Lani Pardillo, Teresita Schmid, Charlie, Nora Bell Evans, Roger, Lloyda Salon, Bella, Nelly Ortiz, Mary Rose Carillo Jesusa, Enday Samante, Enday Lebra, Yolanda Tejida, Honey Villasenor, Tessie, Marichan, Ann Mariano, Wilma Guzman, Gabrielio, Liu, Maria Rica Natividad, Melanie Juan, Anita Hernando, Teresita Arevalo, Raquel Magno, Carmencita Falcon, Flordet, Nat Greenfax, Luz Templo Nuevo, Teresita Schmid, Flor Cabrera, Virginia Salazar, Luz Templo Nuevo, Leia, Madeline Tagle, Wilma Villafuerte, Isaac Ablon, Menchita de Belen, Federico, Mercy Edrosolo, Fe, Adamson Machas, Quinciano Ebas, Eli Ramirez Elizabeth Gilas, Harem Ruhi, Julius Edna Romero, Charlie Angelina Samia, Emma Gadiano, Rosemary Vasquez, Lisa Lisa, Estelita Mahia, Elvi Candontol, Corazon Danke of University of Eastern Philippines University, Teresita, Neil Bacolor, Evangeline Zamora, Charlie Jane Clemente, Susan Upaga, Susan Rodrigo, Fred Deliza de Guzman, Juby Hernandez, Helen Murillo, Edarlina Fahil, Rosie, Juliet Kaday, Kuya Atok, Betty Losnong, Crescen, Susana, Tessie Rumbawa, Lovina Galang, Aida Jurado, Emily Kinlog, Mirna Hamero, Liz Berito, Gabrielio, Juan Spotify, Imelda Fortes of Columbus City, Larry Malapaya, Dance, Remy's Life Official, Ellie Evangelist Anderson, Choi Choi, Ree, Jasmine Baya, Jerowina Aquino, Emeguba, Marilyn Babula, Shane Villarmino, Beth Sardina, Gabriel, Nino Regidor, Mel Abrogar, Rosemary Vasquez at shoutout na rin po sa lahat.
ng mga walang sawang sumusubaybay. Maraming salamat po. Veronica Briseño, Violeta Murillo, Teresita, Teresa Bulie, Christine Flores, Nesbeth Hanaban, Flor Salvalion, Kuwait, Raquel Labay, Kuya Atok, Lani Pardillo, Eva Violeta, Presbyteres Rose, Amy Regalado, Teresita, Res Cavilla Havana, Precious, Lilian Nobebe, Eli Evangelista Anderson, Marziel Arcillas, Rosemary Palaganas, Rose Martinito, Ding Liege, Alexa Gomez, Jomira Bueno, Amy Fenovares, Irma Emma, Lali Emralino, Tortillas Gaming, Matea Estrera, Annalie Flor, Rosemary Tinito, Rosemary Palaganas, Excelsis Tagala, Emily Kinlog, Rosemary, MM, Penning Escal, Neri Cabangon, Lucia Baldo, Rosemary Vasquez, Londono Villas, Faye, Rosemary, Angelo, Vicky Adlaon, Mercy Villantes, Rezeline Unday, Allen, Ace, Nino Regidor, Jeyo Cadtec, Escapades Matilda, Irma Valerio, Agustina Aniceto, Cecilia Alvior, Naitan Canada, Lily Roda Barcial, Eli Ramirez, Doris Day Pangan, Lynn Lee of Macau, Reyes, Rebecca Tezuka, Noel Macero, Rizalina Credo, Mitchie Karch, Romel Carion, Juliet Panlilio, Lynn, Merlilyn Zenny Marion, Wenoni Anya Lucas from Bacolod City, Merlina Aparata, Annalyn Nantes, Flordette, Lorena Utod, Faye, Anita Hernando, Roach Ann Rodriguez, at shoutout na rin po sa lahat ng mga walang sawang sumusubaybay. Maraming salamat po.